2:00 ng madaling araw nang ipinatawag si Nancy ng kanyang ama sa ospital. Ikinagulat niya ang biglaang request nito dahil noon lamang nila na pag-usapan ang tungkol sa negosyo. "Nancy, alam kong lumalala na ang aking kondisyon. Kung papalarin man akong gumaling ay baka hindi na ako maging tulad ng dati. Mahihirapan akong makarecover at siguradong hindi na rin ako papayagan ng doktor na ipagpatuloy pa ang negosyo para makaiwas sa pagod at stress," wika ni Mr. Davidson. Pinagmasdan ni Nancy ang kanyang ama. Hinawakan niya rin ang mga kamay nito. "Sa palagay ko ay panahon na para i-take over mo ang kumpanya. Sigurado naman akong handa ka na sa ganitong responsibilidad. Isa pa ay para magamit mo ang pinag-aralan mo sa Harvard Business School," dagdag pa ni Mr. Davidson. Matapos marinig ni Nancy ang mga salitang iyon ay napangiti siya. Sa wakas ay mapapatunayan niya na sa kanyang tatay ang kanyang galing sa negosyo. Noon pa man ay alam niya na darating ang araw na siya ang magmamanage ng kumpanya, pero hindi niya inaasahan na ganito kaaga at sa ganito pang sitwasyon. Mas mabuti na yung ma-involve siya sa negosyo nang sa gayon ay matulungan niya ang kanyang ama. Gusto ni Nancy na maibsan ang pagod at stress ni Mr. Davidson dahil alam niya na mula noong pumanaw ang kanyang ina ay naging malungkot at sakiti na ito. Noon pa man ay inihahanda na talaga ni Mr. Davidson si Nancy sa ganitong responsibilidad. "Alam mo anak, simula nang nagkasakit ako ay hindi ko na nagagawa pang dumalo sa mga meeting. Panay pirman na lamang ang ginagawa ko. Nagbabase lamang ako sa ibinibigay nilang report pero hindi ko alam kung ano ang tunay na sitwasyon sa kumpanya. Sa kasalukuyan ay kailangan nating mag-hire ng bagong deputy director. Isa sa napipisil kong aplikante ay si Michael Brown. Maganda ang kanyang reputasyon at graduate sa Stanford University. Solid din ang kanyang work experience. Pero obserbahan mo siyang mabuti dahil may kutob akong hindi maganda." Ngumiti lamang si Nancy at nangako sa kanyang ama. "Daddy, magpahinga ka na. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Ako na ang bahala sa lahat. Ang dapat mo lang gawin ay ang magpalakas. Hindi matutuwa si Mami kung makikita kanyang ganyan." Matapos noon ay umalis na si Nancy. Nagsimula siyang mangalap ng mga impormasyon tungkol kay Michael Brown. Bukod sa ipinasa nitong mga dokumento ay chinek niya rin sa internet at social media ang tungkol sa pagkatao ni Michael, maging ang dati niyang trabaho. Wala naman siyang nahanap na kakaiba o kahina-hinala. Hindi may pagkakailang maganda ang reputasyon ni Michael. Ang mga references sa dati niyang kumpanya ay maayos rin. Yun nga lamang, ang ipinagtataka ni Nancy ay kung bakit ang ganoon kagaling na aplikante ay interesadong mag-apply sa kanilang kumpanya. Gayong matatanggap naman ito sa kahit saang kumpanya na kanyang a-applyan. Yung mas may mataas na sweldo at mas magandang benefits ang ino-offer. Upang malaman ang sagot sa tanong na ito ay naisip ni Nancy na kailangan ay siya mismo ang personal na kumilatis kay Michael. At upang magawa ito ay nakabuo siya ng isang plano para siguradong malaman niya talaga ang pagkatao nito. Ang una niyang ginawa ay tinawagan si Michael. Sinabi niya rito na hindi siya pwedeng makipagkita ng personal dahil mayroon pa siyang inaasikaso sa ibang bansa. Gusto niyang isipin ni Michael na malaya itong gawin ang gusto niya sa kumpanya. Sa unang araw pa lamang ni Michael ay hari-harian na ito kaagad. Matalino si Michael. Ipinaliwanag niya rin sa mga empleyado ang kagustuhan niyang mas palaguin pa ang sales ng kumpanya. Noong araw ding iyon ay may dumating na bagong empleyado na nagpakilalang Amanda. Ayon sa dala niyang sulat ay si Nancy Davidson mismo ang nagrekomenda sa kanya. Naging member siya agad ng team ni Michael. Hindi ikinatuwa ni Michael ang bagay na ito lalo na't na-hire si Amanda nang hindi man lang dumadaan sa kanya. Pero sa kabila nito ay wala naman siyang magawa, lalo pat ang may-ari mismo ng kumpanya ang nag-hire dito. Wala namang naging reklamo si Michael sa trabaho at performance ni Amanda dahil nakikita niyang maaga itong pumapasok at late nang umuwi dahil tinatapos niya ang trabaho nang hindi nagrereklamo. "Sa palagay ko, hindi mo dapat inuubos ang oras mo sa trabaho," wika ni Michael kay Amanda. Mas gusto kasi ni Michael na mag-isa siya sa opisina tuwing gabi pero hindi niya ito magawa dahil palaging naroon si Amanda. "Tatapusin ko lang itong report ko, pagkatapos ay uuwi na rin ako," nakangiting wika naman ni Amanda.
Napailing na lamang si Michael. Iniisip niya na baka talagang ganoon lamang si Amanda. Marahil ay nerd ito sa paaralan noon at hanggang ngayon ay ganoon pa rin siya dahil nangangarap na ma-promote kaagad sa kumpanya. Ngunit makaraan ng 3 buwan, nagtataka si Michael kung bakit hindi man lang nagde-demand ng salary increase si Amanda sa kabila ng effort na ginagawa nito. Hindi nagtagal, naging kaibigan ni Amanda si Jacob, ang lalaking katabi niya ng mesa. Tulad niya ay masipag rin ito sa trabaho at palaging nagsasubmit ng report ahead of time. Matalino at masipag si Jacob. Hinahangaan rin siya ng ibang empleyado. Una pa lamang ay ayaw na talaga ni Michael kay Jacob. Minamaliit niya ito. Kaya naman kahit magaganda ang pinopropose na ideya at suggestion ni Jacob ay nire-reject ito ni Michael. Kahit pa ang totoo ay malaki naman ang maitutulong nito sa kumpanya. Bakit kaya lagi na lamang naiinis sa'yo si Michael? Minsang tanong ni Amanda kay Jacob. May nakita kasi akong error sa ginawa niyang calculations. Siguradong ilang milyon ang mawawala sa kumpanya kapag nagkataon. Hindi ko nga maintindihan kung papaanong nangyari ang pagkakamaling iyon. Gayong graduate siya sa Stanford University tapos maganda rin ang credentials niya. Naiinis na wika ni Jacob. Dahil sa mga sinabi nito ay napaisip tuloy si Amanda. Imposibleng hindi napansin ni Michael ang pagkakamaling iyon, maliban na lamang kung sinadya niya ito. Malaking halaga ang mawawala sa kumpanya pag nagkataon. Patuloy lamang sa pag-asta si Michael na parang walang nangyari. Bukod sa pagtatrabaho sa kumpanya, mahilig rin pala si Michael makipaglandian sa mga empleyadong babae. Madalas siyang nag-i-stay ng late sa kumpanya para lang makipaglandian. Sa totoo lang ay maganda si Amanda. Sa katunayan ay marami ang nagkakagusto sa kanya. Yun nga lamang ay abala siya sa trabaho at wala pang panahon sa love life. Gusto mo bang maghapunan kasama ko? Sa palagay ko ay dapat ka ring magpahinga mula sa kakatrabaho mo. Nakangiting wika ni Michael kay Amanda noong sila na lamang ang nasa opisina. Napatigil si Amanda sa pagtatrabaho. Nilingon niya si Michael bago magsalita. Pasensya ka na Mr. Brown. Marami kasi akong inaasikaso ngayon. Siguro next time na lang. Nakangiting wika niya bago ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Pakiramdam ni Michael ay nainsulto siya noong mga sandaling iyon. Sa isip-isip niya ay sino ba si Amanda para tanggihan siya nito. Dahil sa inis, ng mga sumunod na araw ay pinag-initan niya si Amanda. Hindi niya itong iningitian at palagi niya ring inuutusan. Alam ni Amanda sa kanyang sarili na nagpa-power tripping si Michael. Pero ano bang magagawa niya kung hindi ang sumunod rito? Sa kabila ng sipag ng bawat empleyado at magandang performance ng sales, napansin ni Amanda na parang bumababa ang revenue ng kumpanya. Parang mayroong mali pero hindi niya malaman kung papaano ito nangyari. Unti-unting nababawasan ang pera ng kumpanya gayong wala naman silang malaking expenses. Bukod kay Amanda ay napansin na rin pala ito ni Jacob. Ilang beses niya nang kinausap si Michael tungkol sa bagay na ito pero palagi lamang siyang patay mali siya. Ayon pa kay Michael, wala naman siyang nakikitang mali. Nagpatuloy pa ang ganitong sitwasyon sa loob ng ilang linggo. Hanggang isang araw, aksidenteng narinig ni Amanda si Michael habang may kausap ito sa telepono. Hindi ko na pwedeng gawin ang bagay na yan. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan ko na maging mas maingat, lalo na ngayong marami na ang nakakapansin sa pagbaba ng revenue ng kumpanya. Maging ang mga error ay nakita na nila. Nagpapanggap na nga lang ako na parang walang nangyari. Pero kung magpapatuloy pa ang ganito, siguradong makakahalata na sila na ako ang may kagagawa ng lahat. Galit na wika ni Michael sa kanyang kausap sa kabilang linya. Hinampas rin ito ang kanyang mesa habang patuloy sa pagsasalita. Hindi ko na pwedeng gawin ang parehong pagkakamali na ginawa ko dahil siguradong malulugi ang kumpanya kapag nangyari yon. Basta, siguraduhin mo lang na may babalikan pa ako dyan. Ilang sandali ay nakipagkasundo si Michael sa kanyang kausap na makikipag-deal ulit siya sa huling pagkakataon bago niya tuluyang lisanin ang kumpanya ng mga Davidson. Namutla si Amanda nang marinig ang mga salitang iyon. Alam niyang sa susunod na araw magaganap ang tinutukoy ni Michael na contract signing. Kaunting oras na lamang ang natitira sa kanya para gawin ang tamang desisyon.
Walang ano-ano'y nagtungo si Amanda sa parking lot. Kinuha ang kanyang cellphone at idinayal ang numero para sa napaka-importanteng tawag. Nang sumunod na araw, halatang masaya si Michael. Good mood ito at panay ang joke sa mga katrabaho niya. Halatang kampante ito para sa mangyayaring contract signing. Subalit, makaraan lamang ang ilang sandali ay in-inform si Michael ng kanyang sekretarya na ang anak ng may-ari ng kumpanya mismo ang sasama sa kanya sa contract signing. Biglang nagbago ang itsura ni Michael. Galit na galit siyang nagtungo sa mesa. Bakit naman ngayon paeepal ang may-ari ng kumpanya kung kailan namang nakaplano ng lahat? Mukha yatang mapupurnada pa ang mga plano ko. Hindi kaya nakita niya ang mga error sa report? Pabulong na sabi ni Michael sa sarili. Hindi nagtagal, ang mga representative mula sa partner company ay dumating na sa opisina. Wala nang panahon pa si Michael para makapag-isip kung ano ang kanyang gagawin. Dismayado pa rin siya dahil darating na si Nancy Davidson. Medyo late ito pero nakatanggap naman siya ng tawag na huwag pipirma ng kontrata hanggat wala si Nancy. Ikinagulat ng lahat nang hindi dumating si Nancy Davidson sa itinakdang oras. Sa halip, si Amanda ang dumating. Dire-diretso itong pumasok sa meeting room, sabay announce na cancel na ang contract signing. At sino ka naman sa akala mo para magdesisyon ng ganyan? Galit na tanong ni Michael. Nagkatinginan lamang ang mga empleyado habang si Amanda naman ay kalmado. Michael Brown, mula sa araw na ito ay hindi ka na empleyado ng kumpanya ko. Ako nga pala si Nancy Davidson. Marahil nagulat ka dahil palaging sa telepono lang tayo magkausap. Una pa lang ay alam ko nang mayroon kang binabalak na hindi maganda. Kaya nga naisipan kong mag-undercover sa sarili kong kumpanya. Alam kong nagtatrabaho ka sa kalabang kumpanya at handa kang makipag-deal kahit alam mong malulugi kami. Tinawagan ko na kahapon si Daddy para sa letter of dismissal. Pirmado na iyon kaya opisyal na ang pagkasisante mo. Mataray na wika ni Nancy. Noong mga sandaling iyon lamang na-realize ni Michael ang malaking pagkakamali na nagawa niya. Wala na siyang lusot dahil alam na alam nito ang mga pinagagagawa niya sa kumpanya. Naisahan siya nito at kung papalagpas siya ay siguradong sa kulungan na ang bagsak niya. Napatungo na lamang si Michael habang papalabas ng opisina. Noong araw ding iyon, inanunsyo ni Nancy na si Jacob ang bagong appointed deputy director dahil bukod sa talino at sipag ay alam ni Nancy na magiging dedicated ito sa kumpanya. Alam niyang noon pa man ay may malasakit na si Jacob kaya naman gusto niya itong masuklian. Sa pagdaan ng mga araw ay naging magkaibigan pa rin si Nancy at Jacob. Magkatulong sila sa pagpapalago ng kumpanya. Palagi silang nag-overtime dahilan para sabay silang kumain ng hapunan. Bukod sa trabaho ay napag-uusapan rin nila ang kani-kanilang personal na buhay. Mas nakilala at napalapit ang loob nila sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan, naging magkasintahan sila. Hindi naman sila nagmamadaling magpakasal, lalo na't nagpapagaling pa si Mr. Davidson sa ospital. Masaya si Mr. Davidson dahil hindi siya nagkamaling ipagkatiwala kay Nancy ang kumpanya. Kilala niya rin si Jacob at alam niyang mabuti itong tao. Noong tuluyan nang nakarecover si Mr. Davidson ay tsaka lamang nagpakasal si Nancy at Jacob. Nagkaroon din sila ng 2 anak at mula noon ay namuhay sila ng masaya. Silang mag-asawa ang nagmamanage ng kumpanya. Sa kabila ng busy schedule ay palagi rin silang may panahon sa kanilang mga anak, lalo na tuwing araw ng Sabado at Linggo. Si Michael naman ay hindi na nagkatrabaho mula noon. Blacklisted na siya at hindi na rin siya tinanggap ng dati niyang kumpanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.